Hello mga ka-Ma'am Onja. Samahan ninyo ako ipagpatuloy ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, nakatanggap si Yosong ng Small Herbal Medicine, Golden Dragon Sword at Third Eye Permanent at napapatanong siya kung para saan ang mga ito. Nagulat siya nang may maalala siya na ang Huandan ay ang kilalang herbal medicine ng Sorem Temple at ang Golden Dragon Sword naman ay ang Supreme Tense Master Sword at ang mga ito ay available para sa kanya. Napagtanto ni Yasong na ito na ang umpisa ng paglakas niya at gusto niya makuha ang lahat ng ito subalit makikita natin na may isang tao na nasa likod ni Yasong. Biglang inangklahan ng ating bida at sabay inakbayan ng misteryosong lalaki na lumapit sa kanya at namutla siya sapagkat biglaan niya napili ang third option na ang third eye. Napapatanong si Yasong kung sino ba ang kumag na ito. Nagulat ang kumag na ang pangalan pala ay Gihon nang tawagin siya ng ating bida. Mayabang na sinasabi ni Gihon na siguro ay sobrang famous niya sa lugar ng Soan kaya nakikilala siya ni Yasong. Napapasabi na lang si Yasong na muntik na niya makalimutan na nakapasa nga pala si Giho sa dating buhay niya at ito rin ang best candidate noon. Nagpaalam na si Giho kay Yosong at sinasabi niya na di niya akalain na magugulat niya ito, tumawa na lang si Yong at ikinagag-alak niya daw makilala si Giho, di makapaniwala si Yasong na classmate niya pala si Giho na naging prodigy noon sa dati niyang buhay. Lumingan si Giho at tinanong kung ano ulit ang pangalan ng ating bida habang naguguluhan si Yung sa nakikita niya sa taas ng ulo ni Giho. Inulit-ulit ni Giho ang tanong kung anong pangalan ni Yosong at agara naman sinagot niya ito. Nagtataka pa rin siya sa nakasulat sa ulo ni Giho na ang nakalagay ay level 9 Giho-jang at napagtatanto na ni Yosong na ito ang third eye na accidentally niyang napili sa mga pabuya sa quest na natapos niya. May powers na si Yosong makita ang antas ng isang tao at kung ano ang pagkakakilanlan nito. Sinasabihan ni Giho si Yosong na gisingin na lang siya pagtapos na ang entrance exam. Sumilip si Yosong sa binta para mas lalo niya pa maunawaan ang kakayahan niyang third eye. Sa labas ay nakikita niya ang isang guard habang kinakausap ang isang candidate na di nakapasa at nakikita niya rin na ang level ng guard ay level 9 na ang pangalan ay Dae Gayong at level 2 naman ang bumagsak na candidate na ang pangal ay De Changma. Napagtatanto ni Yosong na konig ang batayan ng lakas ay ang level magkasing lakas na si Giho at ang guard na parehas level 9, napapatanong sa sarili si Yosong kung ano kaya ang level niya. Habang makikita natin na natutulog si Giho ay napapasabi na lang si Yosong na mukhang silang dalawa lang daw ang nakapasa. Biglang nagising si Giho at nabigla naman si Yosong sa taong nagsalita na may ibang tao pa daw na nakapasa. Ang nagsalita pala ay si Soso Chon na may level 7, sinabi ni Giho na kung si Soso ay ang anak ni Taegong Chon ang namumuno sa academy, at kung nakapasa lang daw ito dahil sa kanyang ama. Hindi makapaniwala si Yosong na candidate din pala si Soso ngayong taon. Mukhang mas mabata daw ito kumpara noon sa dati niyang buhay pero sigurado siya na ito ang kilala niyang masamang babae na may malamig na puso na may titulo na The Illustrious Beautiful Warrior of Changbong. Sumigaw si Soso habang dinuduro ang ating bida at tinatanong niya ito kung ganyan ba dapat tignan ng isang babae habang napapasigaw na lang si Giho dahil inaapakan siya ni Soso. Napagtatanto ni Yasong na ganto pala ka-inosente si Soso 30 years ago habang sinasabi niya kay Soso na nabigla lang siya kaya humihingi siya ng sorry habang tumatawa. Agad naman tinanggap ito sabay bailing ng atensyon kay Giho at nagagalit na kung sa tingin niya daw na nakapasa lang siya dahil sa kanyang ama ay bakit di sila maglaban ngayon lalaking kalbo ang gilid ng ulo. Napagtatanto ni Yosong na mukhang nagkamali siya sa inaasahan kay Soso. Nagagalit si Giho at handa na rin patulan si Soso habang sinasabi na hindi kalbo ang tawag sa buhok niya, undercut ito. Nagkakainaitan na ang dalawa habang napagtatanto ni Yosong na hindi pala talaga magkasando ang dalawang ito noon pa. Biglang may pumasok na tatlong lalaki at sinasabihan si Soso na nakikipag-away na agad siya, ito pala ay si Master Hu. Meron lamang 5 na nakapasa kasama na ang dalawang tao na kasama ni Master Hu at magpalit na daw sila ng damit para sa simpleng entrance ceremony. Kinuha at tinitignan ni Yosong ang kanyang uniform at nagugustuhan niya ito. Nagpaalam na si Master Hu at napapatanong naman si Soso kung ano daw ang ranking nila sa exam. Napalingon si Master Hu at sabaya tinuro si Yosong na ang ating bida ang best candidate ngayong taon. Nabigla at nagulat ang dalawa. Si Giho naman ang second best na makikita natin ang pagkabigla sa mukha ni Soso. Ang third best naman ay si Soso na hindi naman ikinakasiya ni Soso at ayaw niya tanggapin habang si Giho ay di makapaniwala na si Yosong ang best candidate. Makikita natin sa mukha ni Soso ang pagkadismaya na ang best candidate ay ang ating bida habang gustong-gusto na labanan ni Giho si Yosong. Ang seremonya ng pagpasok ay may kasamang pagpapakilala sa pagitan ng 5 bagong mag-aaral at ng mga master, pati na rin ang ilang simpleng tuntunin at tagubilin. Ang cooperative training nila ay magsisimula na bukas.
Habang papalubog na ang araw ay di makapaniwala si Giho na aabutin sila ng paglubog ng araw, habang inaatok ay napapatanong siya bakit kailangan pa na maraming mga sinasabi kung ano-ano kung ang kailangan lang naman ay ang matuto ng martial arts. Mapang-asar na sinabi ni Giho na kailangan niya pala mag-ingat sapagkat tatay pala ni Soso ang bina-backstab niya. Nagagalit na sinisigawan ni Soso si Giho na alam niya na sinasadya talaga ni Giho na ay parinig sa kanya, habang napapangiwi na lang si Yosong sa dalawa. Nagpaalam na si Giho habang patuloy pa din inaasar si Soso habang napapasabi na lang si Yosong na di siya makapaniwala na bully pala si Giho. Nagpaalam na din si Soso sa ating bida. Napapakaway ito habang ikinalulugad niya daw na makilala ang ating bida at magkita na lang daw sila bukas. Habang tinitignan paalis ni Yosong si Soso ay di parent siya makapaniwala na ang pinakamagandang babae sa century ay nag-goodbye sa kanya, samantalang kakamatay niya lang nung isang araw. Napapaisip siya kung nasa na kaya ang mga kasama niya noon. Unang araw pa lang pero malaki na ang pinagbago. Habang nakakuyom ang kamay ay sisiguraduhin na ni Yosong na lahat ay magbabago na. Kinaumagan ay pawis na pawis habang humihingal ang ating bida sapagkat late na siya. Napasarap ang tulog niya kagabi dahil sa sobrang pagod. Habang nakikita na niya ang entrance ay pagod na siya papalapit dito. Nagulat si Yosong sa narinig niya. Pasigan na nagagalit ang kalbong guard na bakit late dumating ang best and second best candidate sa unang araw ng pasok. Habang nagulat si Yosong dahil dalawa sila. Pumasok na ang ating bida habang patuloy pa din sa pagsisilita ang guard. Napapasigaw na lang si Yong dahil di siya makapaniwala sa mga nangyayari. Habang naiinis sa pagka-late niya ay bigla may tumawag sa kanya. Si Giho pala ang tumawag sa kanya at sinasabi na alam din pala ni Yosong ang basic human needs at ito ay ang pagtulog na sapat na oras para mas mapakita ang buong potensyal. Habang nangungulangot ay napapasabi si Giho na ang mas importante daw habang gising naman ay ang ibigay ang best nila. Napapangiti na lang si Yosong habang sumasang-ayon. Nakangiti at sinasabi ni Giho na nagpapaalala sa kanya na kung bakit di daw sila mag-sparring para magpalipas ng oras. Habang nagugulat si Yosong sa mga pinagsasabi ni Giho sa sitwasyon na meron sila ngayon. Biglang lumabas ang notification na may sudden mission ang ating bida. Kailangan niya talonin si Giho na may time limit lamang na 15 minutes. Sa loob ng Chonbong Academy's inner libraries ay makikita natin na nagbabasa ang ating bida na si Yosong. Binabasa niya ang isang technique na the tri-principle sword style kung saan ito ay ang pagharmonya ng yin at yang na binubuo ng tatlong pangunahing prinsipyo at ito ay ang langit, lupa, at ang huli ay ang sangkatauhan. Ang mga prinsipyong ito ay ang mga pangunahing kaalaman din ng bawat martial arts. Ang langit ay ang sumisimbolo ng patayong slash attack. Ang lupa naman ay sumisimbolo sa isang paalang na ugoy. Habang ang panghuli ang sangkatauhan ay sumisimbolo ng isang tulak na pag-atake. Lahat ng simbolo ay may mga natatanging katangian. Habang nagbabasa ay may naririnig si Yosong sa labas. Makikita natin ang malakas sa pag-atake ni Giho. Habang binubugbog ni Giho ang iba pang study anti ay nakukulangan siya sa hina ng mga kaklase niya. Natatakot na lang lahat ng mag-aaral sa ugaling mapusok ni Giho na ang gusto ay ang laging lumaban na mas pinapahalagahan niya pa ang paglaban kesa sa pagtulog. Sa dating buhay ni Yosong si Giho ay may titulo na The Limitless War Demon. Napasa niya ang The Dragon Phoenix exam at siya ang may mataas na grado sa academy. Nagtapos siya sa Merem na institusyon ng digmaan at naging unang alagad ng akademya ng Merem Grandmaster at 8 Master ng Alyansa. Si Giho ang tinaguringan na The Dragon of Soa na pinapangarap ng lahat. Ngayon ay kakaharapin ni Yosong ang prodigy ng academy. Biglang may lumabas na notification quest. Hindi niya naman daw sisiyang ang pangalawang pagkakataon niya sa buhay. Sa kabilang banda, makakakuha siya ng bow BF kapag nanalo si Yosong na may abilidad na martial arts sa halip na isang stat tulad ng pagdagdag strength. Di man alam ni Yosong kung anong level siya ngayon subalit kung pagbabasehan dati na bumagsak siya siguro ang level niya ay level 2, si Giho ay level 9 para lang lumaban ng ating bida sa isa official academy guard. Habang makikita natin na niyayaya na ni Giho si Yosong na lumaban na, di man alam ni Yosong kung paano siya mananalo at mapagtatagumpayan ang quest mission subalit sa 30 years experience niya noon sa dati niyang buhay ay confident siya na mananalo tulad ng pagpasa niya sa entrance exam. Pumayag ang ating bida na lumaban kay Giho. Habang naghahanda ay excited na si Giho malaman kung gaano ba kalakas ang best candidate ngayong taon na si Yosong. Makikita natin ang pagkaseryoso ng ating bida habang napapangiti lang si Giho at gusto na niya mauna umatake. Alam ng ating bida na kakayanin niya ang laban. Subalit bigla siya nagulat sa bilis ni Giho ay nasa harap na niya ang kamay nito at sabay dakmang muka ng ating bida sa lakas ni Giho ay makikita natin di siya nahihirapan. Subalit nag-counter attack ang ating bida at pinindot niya ang vital spot ni Giho sa kamay na kinagulat ni Giho.
Nakawala ang ating bida sa pagkakahawak sa mukha niya at bigla siyang mag-counter-attack habang nakikita niya ang open sa depensa ni Giho at binabalak niya ito sa token. Malaki ang kumpiyansa na makakatama ang ating bida. Subalit bigla ito naiwasan ni Giho na kinagulat ni Yosong. Sabay counter-attack si Giho ng isang jab punch diretso sa mukha ng ating bida, di makapaniwala si Yosong na nakapag-counter agad si Giho. Samantalang nagulat si Giho sa pag-atake ng ating bida sa gi-point sa kanyang kamay na ikinapaparalisan nito. Habang di pa may galaw ni Giho ang kanyang kamay ay sumugod na ang ating bida at nilunsad niya ang 8 method orthopedic technique. Subalit gamit ang kaliwang kamay ay nagawa ni Giho mag-counter-attack sa pamamagitan paghawak sa damit ni Yosong at bigla niya itong binalibag na ang tawag ay Giho-jang style counter-attack na sobrang kinagulat ng ating bida na si Yosong. Tumama ang katawan ni Yosong sa lupa sa lakas ng pagkakabalibag ni Giho ay halos masira ang lupa. Subalit nagulat si Giho sa biglang paparating na sipa na galing kay Yosong bilang isang counter-attack na agaran din naman niyang naiwasan. Nagkaroon ng pagkakataon maka-atras si Yosong at makawala kay Giho at parehas sila nagpapakiramdaman para sa mga susunod na mga atake. Naiinis ang ating bida sapagkat napagtatanto niya na wala siyang pag-asa manalo kahit pa may 30th years na siyang experience noon sa pakikipaglaban ay di niya naman magamit ito dahil sa katawan na meron siya ngayon. Ang pagitan sa bilis at lakas nila ni Giho ay masyadong malaki. Habang si Giho naman ay namamangha sa kakayahan ni Yosong sa dami ng attack na pinakawalan niya ay di man lang nagagambala ang ating bida at mabilis pa ito makareact. Ngayon ay alam na ni Giho kung bakit si Yosong ang best candidate ngayong taon. Tinanong ni Giho si Yosong kung alam niya ba ang paggamit ng tri-principle sword style habang walang gamit na espada. Napapasabi naman si Yosong na hindi niya kaya at baka si Giho lang ang may kakayahan gawin yun sapagkat si Giho ay isang henyo. Naghahanda na si Giho sa sunod na atake niya at biglang may napagtanto si Yosong na ang kada teknik ng tri-principle sword style ay may kanya-kanyang counter-attack. Pinag-iisipan ni Yosong kung anong style ng pag-atake ang gagawin ni Giho gamit ang kanyang kamay na ituturing niyang isang sword. Naalala ni Yosong ang mga libro na nabasa niya tungkol sa tri-principle sword technique at kung ano ang mga epektibo gamitin. Nakahanda ang ating bida para sa atake na papakawala ni Giho at alam niya na ito na ang pagkakataon niya. Biglang tumalon si Giho at ginamit na niya ang tri-principle subalit imbis na espada ay kamao ang gagamitin niya. Habang papalapit si Giho gamit ang Titanic Mountain Crusher ay nag-counter naman si Yosong na ikinagulat ni Giho. Ginamit ni Yosong ang tri-principle kick style. Thousand Army Swing na tumama sa kamay ni Giho. Dahil sa counter-attack ni Yosong ay nanginig ang kamay ni Giho at masaya si Yosong na nagtagumpay ang counter-attack niya. Subalit biglang may sumabog na ikinatalsik ni Yosong at di siya makapaniwala sa lakas ng pagsabog. At habang nasa ere siya ay sinugod siya ni Giho na ikinatalo ng ating bida. Natalo si Yosong sa laban at nag-failed din siya sa mission at dahil sa mission failed ay makakatanggap siya ng penalty. Namamangha si Giho sa ginawang atake ni Yosong dahil sa pagbiglaan paggamit ni Yosong ng Thousand Army Swing at alam niya na kung di niya ginamit ang Wind Blast ay matatalo siya. Habang sinusubukan ni Yosong bumangon ay nagugulat siya sapagkat kaya ni Giho gamitin ang Wind Blast na kahit siya noon sa dati niyang buhay ay bihira niya lang gamitin ito. Biglang pumipikit ang mata ni Yosong at tinatanong naman siya ni Giho kung okay lang siya. Tuluyan na nga nawawala ng malay ang ating bida at hindi siya makapaniwala sa mga kakahiyang mga nangyari sa kanya sa unang araw ng klase. Sa unti-unting pagmulat ng mata ni Yosong ay nakita niya ang kalbong guro sa harap niya. Sinasabihan siya ni Kalbo na nahirapan daw ito buhatin si Yosong at kung hindi ba daw ito natulog kagabi dahil matagal na nakatulog si Yosong. Napatingin si Yosong kay Giho habang ginagawa ni Giho ang parusa niya sa pagkakalate. Nakikita pera ni Yosong ang mission at may pagkakataon pa din siya na mapagtagumpayan ito pag matalo niya ang halimaw na si Giho. Habang si Giho naman ay napapaungol na lang sa parusa niya. Habang nag-iisip na may pag-asa pa siya matapos ang mission ay hinailan na ng teacher ang tenga ni Yosong para gawin ang parusa niya sa pagkakalate. Habang papalapit si Yosong kay Giho ay masaya si Giho dahil sabay sila mapaparusahan ng tinuturing niya na partner. Tinatanong ni Giho kung okay na ba daw si Yosong at di niya inaasahan na hihimatayin ito habang si Yosong naman ay tinatanong si Giho kung nakailang laps na siya dahil may plano siyang makipagpaliksahan ulit kay Giho na agad naman na si Giho na ang nagtanong kung gusto makipagpastahan ni Yosong sa kanya. Nahihirapan ang ating bida sa parusa nila at alam niya na konti na lang ay bibigay na siya, di na gumagalaw ang mga legs niya at naiinis siya sapagkat palayo ng palayo ang gap nila ni Giho. Kahit pagod at nahihirapan ay ayaw pa din ni Yosong sumuko. Biglang may notification na lumabas at biglang nag-improve ang vitality niya at nadagdagan ito ng isang point, bemlik din ng bahagya ang health niya ng 10% na ikinagulat niya. Handa na ulit ang ating bida sapagkat bumalik na ang iba niyang lakas.
Napapailing na lang ang kalbo na teacher habang tinitignan ng dalawa sa mga pinaggagawa nila habang ang ating bida ay biglang bumilis at nalagpasan na si Giho subalit nagagalit si Giho dahil nandadaya daw ang ating bida. Natapos na ang parusa ni Yosong at Hanam Malahiga ay nalulungkot siya sapagkat baka maging kakatawanan siya sa kadalasan na pagkawalan niya ng malay. Subalit alam niya na kapag nas agad niya ang kanyang limitasyon ay mas mag-i-improve pag ang kanyang katawan tulad ng nangyari kanina. Habang nakahiga ay nagtanong sa ating bida kung tapos na ba daw siya na ikinagulat ni Yosong. Ang nagtatanong pala ay si Soso at sinasabi nito na kaya pala di pumasok sa klase ang ating bida kasi pinaparusahan ito. Habang nakatingin kay Soso ang ating bida ay bahagyang namumula ang pisngi nito. Tinatanong ni Soso kung may something ba daw sa mukha niya at alam niya daw na maganda siya kaya sanay na siya sa mga tingin ng ating bida. Subalit agad naman bumangon ang ating bida at sinasabi niya na hinaharangan kasi ni Soso ang view na ikinainis ni Soso. Habang nagtatangal ng alikabok ay di makapaniwala si Yosong na nag-blush siya sa isang babae at nakakahiya daw ito sapagkat matanda na siya. Subalit biglang hirit naman si Soso na wag daw mai-inlove sa kanya ang ating bida dahil may ibang tao na papakasalan na si Soso. Napasigaw sa galit si Yosong sa inis habang napapatawa na lang si Soso. Alam ng ating bida na engaged na si Soso at ang tao ay nabibilang sa House of Sakhian na ikinagulat ni Soso sapagkat mukhang alam na ba daw ng maraming tao ang pagkaka-engaged niya. Habang nakapikit ay naalala ni Yosong ang mga nangyari noon sa kanyang buhay kung saan ang House of Sakhian ay isa sa 5 noble houses ng Miriam ngunit sila ay itaboy sa pagkalipol sa loob ng ilang taon ng kanilang mga kaaway. Nalulungkot ang ating bida para kay Soso lalo na ang mga susunod pa na taon ay magiging terrible para sa kay Soso. Napapaisip si Soso na sa edad niya ay pinagkasando na siya na ipakasal. Napapaisip ang ating bida na kung sakaling di matuloy ang pagpapakasal ni Soso sa pamilyang Sakhian ay di na siya maging tulad ng dati sa dati niyang buhay kung saan ay si Soso ay walang puso. Habang papaalis ay napapasabi na lang si Soso na wala na siya pakialam pa basta ang alam niya ay gwapo ang lalaki. Biglang nagulat ang ating bida sa nakita niya, level 7 Soso Chon 16 years old. Lumabas ang notification na nag-level up ang third eye ng ating bida sa ngayon ay level 2 na ang third eye niya. Ang nadagdag na effect sa pag-level 2 ay nakikita na niya ngayon ang edad ng isang tao. Napapaisip ang ating bida na kahit walang reward ay pag natapos niya ang mission ay lumalakas siya dahil sa hard work. Biglang nagsalita ulit si Soso na pinapasabi daw ni Masterman na puntahan siya ng dalawa si Giho at si Yosong na kinagulat naman ni Yosong ang biglang pagsalita ni Soso. Habang hinahanap ni Yosong si Giho ay tinuro ni Soso si Giho na nasa taas ng puno habang natutulog. Sa office ni Master Ma ay pumasok na si Yosong. Gusto niya malaman kung makikita niya mga information ni Master Ma gamit ang kanyang level 2 third eye. Sa loob ay nag-aantay na si Master Ma kasama si Taegong subalit di pa din ni Yosong kaya makita ang edad at level ng dalawa. Habang nakaharap ang dalawa ay nababahala si Yosong sapagkat alam niya na nakakatakot ang bulyo ni Taegong Chon dahil sa mga sabi-sabi habang si Giho ay inaantok pa din. Nagagalit na nagtanong si Taegong na hindi lang late ang dalawa ay naglaban din sila. Napapalunok na lang ang ating bida sa pagkabahala. Kapag na-late ulit ang dalawa ay bibigayan na sila ng 500 laps na parusa at di sila makakauwi hanggat di nila natatapos ito. Sisiguraduhin daw ng dalawa na di na sila mal-alate bukas. Habang papaalis na si Giho at nagugulat naman si Yosong sapagkat tapos na agad at hindi ito ang inaasahan niya na ugali ni Taegong base sa mga naririnig niya. Habang papalas ang ating bida ay sinabihan siya ni Taegong na bumalik ito sa kanya bukas. Nag-aalala si Yosong na maging masama ang impression sa kanya ni Taegong. Habang pinagmamasdan ni Taegong paalis ang dalawa ay sabi siya na mukhang magiging intersado ang academy ngayong taon at sabi naman ni Masterman na nag-aalala siya na baka magpasaway na naman ang dalawa. Wala na lang masabi si Taegong. Sa training center ay pumunta ang ating bida at masaya siya sapagkat wala ng tao dito. Sa nakaraan niyang buhay ay wala siya karapatan pumunta sa training hall sapagkat ang training hall ay para lamang sa mga main DC Polo. Masaya si Yosong habang nakatingin sa tore. Kinuha na ni Yosong ang kahoy na espada para mag-umpisa mag-training. Habang hawak ang kahoy na espada ay napapasabi na lang si Yosong na kapag nawala sa landas ang isang mandirigma ay mananatili sa ibaba kahit gaano pa nila subukan tulad ng nangyari sa kanya sa dating niyang buhay at para di na maulit-uli yun ay simula ngayon ay mag-train si Yosong kahit tapos na ang klase. Nag-umpisa na mag-training ang ating bida. Tulad nga sa inaasahan niya ay tumataas din ang swordmanship niya kapareho ng vitality niya. Nararamdaman ni Yosong ang pagbilis ng kayang mga atake at wala na siyang pakialam pa basta masaya siya sa abilidad na meron siya ngayon. Alam niya na kapag ginawa niya ang lahat ay mas lalo pa siyang lalakas.
Sumapit na ang gabi ay patuloy pa din ang ating bida sa pag-training habang makikita natin na may mga tao na lumalapit sa ating bida. May isang kupal na nagtanong kung sino daw ang ating bida at bakit daw gamit ni Yosong ang espadang kahoy na pagmamay-ari niya.